Hi guys, welcome in this channel. It's a general reading for collective your energy at this time. Oh baby, it's alright. Oh, nagtagumpay ka. You're victorious. And parang nasa iyo ang spotlight or else nagtagumpay ka, you're victorious. You won, you win. Or maybe in a public eye as well. Basta you're victorious right now, no? And hindi ka lang ganun ka-driven or hindi buo yung loob mo. Hindi ka ganun ka-determined pati na mag-take ng action or gumawa ng move. Meron dito emotional sa'yo na hindi niya mapigilan yung emosyon niya. Nararamdaman niya for you na ma-break na yung silence niya, guys. Kung hindi siya nakipag-usap sa'yo, kung nag-introspekto, nag-isip muna, kung ginusting ka, or else ay naging aloof towards you, na-isolate yung sarili niya, naglagay ng space, no? Ay gusto ko niyang pangasawa. Kaya, yan, lumalabas na siya sa pinagtataguan niya, sa lungga niya. Na-break na yung, yung cycle na boosting ka niya or ayaw ko niya kausapin, yung ganoon. Gusto niya mapangasawa ka para panatag ng isipan niya, para makatulog na siya ng mahimbing, hindi na siya na-insomnia. Puno kasi siya ng baggage or karga or baggage or maring sama ng loob, resentment or anything. Habang in separation kayo, bigat-bigat para sa kanya. Ang bigat ng dala-dala niya. No? Dahil naghiwalay kayo, pero walang may compare sa'yo. Wala siyang ibang pipiliin kahit may gumagawa ng deceit, may mga ahas. So, may ahas. Kahit siguro may nanggagayuma, gumagawa ng spell, ay ikaw at ikaw pa rin ang kanyang pipiliin. No? So, ayan. Hindi siya nalilito na ikaw talaga, no? Yung gusto niya o pipiliin niya. Parang ay, past person mo nga to. Mukhang past person mo. This person wants a new cycle with you, new beginning. And meron na destroy sa person na ito. Meron na destroy. There is a new beginning at may na-destroy yung mga nangre-restrict sa kanya. No? Yung mga restrictions o mga nangre-restrict sa kanya kaya nakawala na siya from restriction. Yan. Yung mga ginawang spiritual o maaaring itong wala ng kakaya na ang kontrolin itong person mo gamit yung mga spell, manifestation o witchcraft niya. Alam mo saan po abutin to? Sa mga ginagawa niyang witchcraft and spell. Basahin sa Bible kung saan sila ilalagay ng God afterlife. Ay doon sa portion na lake of fire na may sulfur. So ayan o, yung kanilang kaluluwa. Sa Bible yan. Two of Swords in reverse. Tingnan nyo guys. So, magaling lang mamanipula tong mga evil na to eh.
magaling sila magmanipula at magsinungaling. Sa witchcraft, magaling sila at, yan nga ay manipulation kasi nga evil nga sila. Kaya yan ang kanilang tools, yan ang kanilang sandalan, witchcraft, evil, lying, manipulation, para makuha nila yung gusto nila. But in reality, walay. Naklaruhan itong person mo, past person mo. Naliwanagan siya, naklaruhan siya, natanggal yung confusion niya, nagre-recover na siya ngayon from sadness and nakapag-focus na to sa kanyang work or maybe willing na to mag-effort sa'yo or mag-put ng hard work or effort sa'yo. And madami ngayon ang kinakapitan gayuma witchcraft. Kahit ang kapalit, alam nilang kapalit yan, kaluluwa nilang may impyerno. Mga gumawa ng love spell para lang makuha nila yung gusto nila. Like, yung magustuhan nilang person, para makuha nila, para ma-manipulate nila yung utak, yung emosyon, para paniwalain ang gusto nilang paniwalain yung tao na yon. Of course, that is lies and manipulation lang and, deceit and manipulation. Minamanipula nila yung utak. See? Kahit kailan hindi totoo ang manipulation. Illusion lang yun sa isipan. Made of lies and deception. See? Hindi nagtagumpay itong mga gustong maging malungkot siya. Maging yung mag-imagine siya doon sa kanila. Yung gustong magkaroon ng new beginning sa kanila. New beginning. Nasawahin sila na itong person na ito na na magkaroon ng balance o may relationship sa kanila ng pangasawa itong person na to. Kasi hindi na nila kayang manipulahin o kontrolin o paniwalain itong tao na to ng mga sinesent nilang spiritual manifestation, witchcraft, lies and deception and manipulation yan. Hindi naman totoo. Kasi itong person na ito, sa'yo talaga to in love. O na deeply in love. No? And sa'yo talaga siya attracted sa looks mo. Kasi iba-iba naman talaga yung type ng tao. May mga tao lang talaga kahit ayaw sa kanila, pipilitin nila yung tao, gamitan na ng witchcraft para magkagusto, manipulahin nilang utak, kontrolin, pati emosyon, wala na sa sarili, yung biktima nila. Yun nga lang, forever sa Los Impierno. Sa ganyang ginagawa nila, hindi na sila makapang-manipulate. O hindi na nila kayang manipulahin o kontrolin yung utak, yung isipan. O hindi na nila kayang paniwalain itong person na to. Na kung ano gusto ng paniwalain dito sa person na ito. Oy, putol, lumabas ka. And this person, naliwanagan talaga, positive and naklaruhan, positive na yung isipan niya and nagiging passionate and voluntary and alam mo yun, para nandun yung hopeful na din siya and positive and voluntary na mag-offer ng cup of love sa'yo. So yan. Meron dito gusto siyang mag-antay, no? Na kinokontrol nga siya, may na-manipulate. Yun ay magumagawa ng spiritual sa kanya. Maaari na benta pa yun sila ng kaluluwa ng devil. Well, sila din na magdusa niyan afterlife. Sa impyerno. Para matingga tong person na to, para mag-antay bago mag-take ng action sa'yo, paantayin nilang paantayin. Ganon ba? Ganong mga strategy nila. Pero, tingnan nyo, hindi sila nagtagumpay, no? Kahit na nagtagumpay sila noon, alam nyo kung ano yun, parang ano lang ba, bait lang ba ng devil yun sa kanila na sa umpisa yung nagsasucceed o nakikita nila na yung result ng mga ginagawa nilang witchcraft at mga spell. Yung spell na yan ay witchcraft yan siya, no? Form ng witchcraft din yan, lahat ng klase ng spell at mga ritual.
yan o, hindi nagtagumpay at sa'yo i-offer nitong person na to ang huge offer, no? It's maring para talaga yan sa'yo. Talagang may mga gahaman na kasi dito sa mundo to. Ano sabi ni Jesus Christ? Ang mga gahaman o mga sakim, or in English greedy, ay hindi magmamana ng aking karyan, sabi ni Jesus Christ. Hindi nga sila tatanggapin Jesus Christ, hindi magtanggap sa kanila. Doon sila ilalagay sa impyerno. Kaya habang maaga pa sa mga ganun, no, mas mainam na magbago. Huwag maging greedy, huwag maging inggitira. Don't try to control the lives of others, and huwag pairali yung inggit kasi sa uli kayo mag-suffer doon sa impyerno, halos puno ng impyerno. Magsiksikan doon pagka madaming-madami na talaga na halos puno na daw eh. So yan, pagka na tapos na itong pagbaguhin na itong mundo na to, kasi babaguhin ito eh, at ang maghari dito sa buong mundo nito ay si Jesus Christ na, di ba? Pag dumating yung panahon na punong-puno na talaga, kasi halos puno na ngayon eh. Pag dumating yung panahon na punong-puno, kasi ang daming pinipili yung gumawa ng mga makasalanan. Madami yung pinipili yung gumawa ng deceit, witchcraft, yan, gumawa ng mga scheme and evil, at yung pinapairal inggit at pagkagahaman. Kaya hindi matanggapin ni Jesus Christ yung gahaman sa kanyang kaharian. At may mga warnings ang God na liars, idolaters, immorals, at mga murderers, gumagawa ng witchcraft and sorcery, ay ilalagay doon saan? Sa impyerno, ang soul, afterlife. So see, Seven of Swords and King of Swords. Ano yun yan? Feminist. Na? Feminist na. Ito sa... Meron dito ang kontrabida or parang against, no? Na magsama kayo ng person mo, ginagawan kayo ng deceit, cold, gusto niya mag-block, hadlangan kayo, parang bitter, hindi niya matanggap, na para kayo sa isa't isa ng person mo na magkatuluyan kayo. Feeling niya may karapatan siya mangialas buhay niyo. Yan ang gumagawa ng deceit. Para hindi magkaroon ng yung beginning sa inyo, para hindi kayo ma-unite ang person mo, parang katulad kayo nito, kunwari this person, ikaw to. Hinadlangan niya kayo, nilagyan niya kayo, parang nag-create siya ng deceit ba, may ginawa siyang block, hadlang, harang, no? Parang ganoon, para hindi kayo mag-unite, para hindi kayo makagawa ng paraan, o para tingin niyo parang wala ng paraan, o para hindi na kayo makagawa ng paraan, o hindi kayo gagawa ng paraan, o parang minanipula yung isipan niyo yan, o kaya kinontrol, manipulate, na-restrict, mga ganyan ang ginawa niyan. So, 8 of Wands. So, may mag-message, may mag-take ng action. May ko-contact sa'yo, pwedeng message o mag-travel papunta sa'yo, basta may mag-take ng action na natanggal na yung mga, alam niyo, nagbablock sa yung mga humadlang sa isipan niya, na mag-take na action siya sa'yo, towards you, na kontakin ka, na ano na yun, para nawasak na. No, yung mga, that's deceit. Yan. Kung naka-experience kayo ng panaginip ng bata pa ako, lagi ako naka-experience ng ganung panaginip na gusto ko siyang makaalis sa sa isang bahay, mataas siya. Tapos gusto ko umalis sa loob ng bahay na yan, o kaya sa isang lugar, tapos merong parang malambat. Kasi pagka gusto ko umalis, lalo kung alam kong parang na-trap ako dyan, lilipad ako sa panaginip ko. Tapos meron siyang mga harang, kahit na lumilipad ka, yung ganon, lalong bata pa ako guys, may ganyan, na palagi ako naginip ng ganon, may mga harang, no, na hindi ako makalusot. So parang ganon siya guys, no, sa isipan ng tao, na which is illusion yan siya, okay? Illusion yan, hindi yan totoo. Kumbaga black yan, hadlang, harang. So kumbaga ito ay yung mga harang katulad nito ay napipigilan si person mo. Basta madaming paraan yan sila para maharangan. Kunwari ay
manipulation yun eh, no? Illusion sa isipan ng person mo na magalit, maging cold sa'yo sa person mo, mag-isip, parang may namanipula ba yung isipan ng person mo, pati emosyon ng person mo. Kumbinsihin nila si person mo na huwag na mag-take ng action sa'yo, instead magalit sa'yo, magkaroon ng resentment, o mainis sa'yo, o kaya pwedeng mandiri sa'yo, o kaya ay wala ng gana sa'yo, or else ay kung ano pang deceit yan, o kaya ay kahit lakad nga ng tao, pwede nilang pigilan guys na hindi ka matuloy. O kaya matakot si person mo na kontakin ka, isipin ni person mo tuwing nag-isip siya na kontakin ka, tuwing passion siya parang nawala ng passion na kontakin ka, o kaya ay niisip niya na baka masaktan lang siya, basta ang daming hadlang, yung ganun ba sa isipan mismo, yung ganun. So, ayan, para maintindihan nyo kung ano yung mga hadlang na yan. Kasi, ayan o, based dito. So, man holding a coin. Door to personal healing and happiness. So, magbubukas na tong door to personal healing and happiness. Ngayon talaga na mga Martes, Biyernes, ang dami talagang mga attack sa isipan ko lang, yung bulong-bulong guys, spells. Minsan yung iba nire-reject ko na lang, no? Yung iba ay alam mo, kumbinsin ka niyan eh. So ganyan yung mga attacks niyan. Yan ay na-experience ko din yan. Madami naka-experience yan kasi end of times to. So madami gumagawa yan, and yan ang kanilang parang sandalan, yung witchcraft. Pero yung nga lang, kay afterlife niyan, paparusahan man sila niyan ng God sa impyerno. Kay witchcraft and sorcery and manipulation and lies yung kanilang ginagawa. Deceit, no? Basahin niyo sa Bible. Kay yun ang parusa ng God sa mga ganun na. Doon sa lake of fire na may sulfur, ilagay ang kanilang kaluluwa. Well, eternal yun. So, hindi lang sila witch and wizard, kundi mga liars. Immoral pati yung gawain nila. Immoral din yan eh. Parang immoral din yan eh. No? And ano yun eh? Evil. No? Very evil yan. They're dealing with demons, and yung ginagawa nila yung tinuro ng mga fallen angels. Like yung kahit mabulong-bulong lang sa fallen angel yan. Yung mga orasyon, fallen angel ang sinusunod nila. No? Sinusunod nila ang fallen angel. So kung saan ilagay ang fallen angel, doon yan sila ilalagay. Kaya yun ang sinusunod nila. Yun ang mission na ginagawa nila galing sa fallen angels. So, ayan. Instead na tumulong sa kapwa nila, panghasik ng laging yung ginagawa nila. Greediness and inggit, or inggit yung pinapairal nila. Greediness or envy, evilness, yun ang pinapairal nila eh. Sa ayaw maniwala, malaman na lang nila yan afterlife. Pag kaluluwa na sila, doon na nila maintindihan yan. Ay, halos puno ng impyerno. Kaya may mga ngaral para sana magbago yung mga tao, maging mabuting tao. Pero yun ang pinipili ng marami, maging masama eh. Magtagumpay daw sila through deceit and scheme eh. Ganon. Ang sumandal sa mga fallen angel para lang makuha nilang gusto nila. There is community here. Man holding a coin. What's with the community dito? Hindi na sila defensive. Parang hindi na sila interested dito. Yung sa community nyo or sa community kung saan ka man active, they're not interested sa iyong person.
Hindi na sila ganun ka, alam yung gusto nilang ma-achieve, makuha na. So, hindi na nila pinapangarap. Ha? Hindi na nila pinapangarap itong person na to. Dahil, what? Dahil ikaw naman ang goal kasi ng person na to, ikaw talagang gusto niya eh. Kahit siguro anong gayuma, gawa na ng spell, manipulation, mabulong, or pang-sent ng mga evil forces, ay ikaw pa rin talaga ang gusto ng person mo. Kahit anong papaklaudin nila ng isipan ng person at emosyon ng person mo, ikaw pa rin ang gusto ng person mo. Ikaw pa rin ang hinahangad at ninanais ng person mo. Ikaw talaga ang goal ng person mo. Ikaw pa rin ang maring gusto niyang puntahan. Ikaw pa rin, sa'yo siya passionate, sa'yo siya in love, no? Ganon. Ikaw ang pangarap ng person mo kahit pinapajuggling nila yung person mo. Kahit nililito, kahit tinidistract, kahit na naka-experience yung nagja-juggling, hindi makapag-decide kasi kagagawan nga nila. So, ayan, dahil tingnan niyo yung person mo, para lang sa'yo itong offer ng person mo. Kahit anong deceit, kahit anong manipulation na ginagawa nila. Yan, sa inyo, ni person mo. Lumalayo lang si person mo sa kanila eh. Oh. Kasi tumatalikod si person mo sa kanila kahit anong gawin nila kasi hindi naman talaga masaya si person mo sa kanila. Or hindi interesado si person mo sa kanila. Pwedeng ganon. Kasi nang hinayang talaga to si person mo sa'yo. Kahit siguro na ginagawa na ng scheme deceit para huwag mong hinayang sa'yo si person mo. May mga ganon pati yan ng deceit eh. Saan ko nalaman niya? Sa reading din. Sa ibang reading dito. Na may mga ganong deceit din na ginagawa ang iba. Para huwag mong hinayang sa'yo yung person mo. Mga ganon. Kasi talagang gusto maghabol ang person mo na to. Talagang gusto niya mag-take ng action sa'yo. Gusto niya maghabol sa'yo. Naghabol siya sa'yo. Naghabol itong person mo sa'yo. O gusto niya maghabol sa'yo. Kasi pinanghinayangan ka talaga niya. Para na-miss yung opportunity with you. Parang ganun ba? Kasi hindi ka niya nakuha. Gustong gusto ka niya pero hindi ka niya nakuha. Kaya gusto niyang bumalik para makuha ka. No? Ganon. Para makarecover na siya sa anxiety. Para makarecover na siya sa pag-overthink. Para hindi na siya stagnant. Hindi stagnant yun yung connection. Para ma-break na to yung cycle na yung pinagtutulungan kayo. May mga nagtutulungan dito yung mga kaaway. Kasi gusto mo makipag-compete sa'yo. Gusto mo makipag-competein siya. May gusto sana akong sabihin pero alam kong masakit. Nang sabihin lang ng iba yan, mayabang. Meron ako na-post kanina, siguro na-jokan ako sa profile ko na. Siguro na-jokan ako noon. Siguro may bulong yun na. Mali po na isip ko. Ano pinag-post ko kanina? Basta pinalitan ko agad. Pinalitan ko ay. Tinanong ko nga, tama ba ito? Pinost ko. Ba't ganito pinost ko? Sabi ng yung sagot ng God, hindi. Ayun, pinalitan. Martes pa naman ngayon. Guys, yung bulong, pwede ka nilang udyukan o kumbinsihin na gato ganyan ang gawin mo, sabihin mo, ganun eh. Pero may reason yun kung bakit inaalaw ng God, no? Yung mga gano'n na minsan na mangyari or minsan matablan, mapiktuhan, mga gano'n kasi nga you will gain also wisdom. So maring yun ang reason ng God, no? Kung bakit inaalaw niya yun. Pero hindi niya yan tinotolerate, hindi niya kinukonsente yung magmagawa ng gano'n. Ano sabi niya? Patayin pa nga yung mga yun eh. Pinapapatay niya nga yan sa Exodus 22:18 yung mga witches and wizards, di ba? Patayin ang mga mangkukulam in English, witches or wizard din sila. Patayin daw mga witches or wizard. Yung mga gumagawa na ganyan. Di ba pinapapatay niya?
Tapos sinusumpa pa nga niya. Oh, kagaya naman nanay ng Nephilim, 'di ba? Mga witches 'yon. 'Di ba sinumpa niya naging sirens? Tapos yung kaluluwa nila magdusa na sila sa sa impyerno. Oh. Walang inutos ang God na gumawa ng witchcraft o kaya magparusa ang tao ng mga gamit ng witchcraft o spell. Walang sinabi ang God ng ganyan. Instead, ang sabi ng God, ang mga gumagawa ng witchcraft and sorcery or any form of witchcraft, no? Or sorcery, ay doon nilalagay ang kaluluwa sa portion na lake of fire na may sulfur. Yun, sa impyerno, doon sila ilagay. Kasi yan ay demonic, they're dealing with demons, and yan ang sinusunod nila, yung fallen angel. Nagasik sila ng lagim, ng oppress ng people of God. Yung mission na kinikiri ng mga witches and wizard, galing sa fallen angels yan. Hindi yan sa Diyos galing. Okay? Buti ko spiritual teaching ay galing sa Diyos yan. Basta mga katotohanan. Diba? At totoo lang, wag sinong kasinungalingan. Ayan. Hindi na ito makapangharang, hindi na makapag-compete itong mga na ito. Mga kaaway. Gusto mo makipag-compete sa'yo, ay ambot. And that's why, nagsishield itong person mo, maglalagay ng shield para hindi na nila mapadelay, no? Yung pag-take na action ng person mo sa'yo. Kasi, ay, nako guys, para mangyari na itong mapangasawa ka na niya, mamuhay ka na masaya. Ba't yun sa'yo ang gusto nilang angkinin? Kung may person nga sila, baka ayoko na lang magsalita. Well, so ayan, ito na lamang for collective reading, guys.